Igan Pia, kabilang itong COMELEC checkpoint, dito po yan sa Quirino Highway sa Novaliches. Doon sa mga paghihigpit ngayong nagsimula na nga ang election period. Dito po sa Quezon City, 2 na ang naaresto matapos lumabag sa gun ban. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Pinadapa at pinusasa ng mga operatiba ng QCPD Station 4 ang isang motorcycle rider na tumakas sumuno sa COMELEC checkpoint sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Ang 32 anyos sa si Jomar de la Cruz, nahulihan ng improvised na barilo sumpak na kargado ng mga bala. Nasita umano ang suspect sa checkpoint dahil walang suot na helmet. Huminto po siya saglit at nung nilapitan na po na ating kapulisan para hanapan ng mga dokumento kagaya ng lisensya at ORCR, ay biglang humarurot at doon po nagkaroon ng konting habulan. At umabot po kami sa may Villarreal, Gulod. Malapit lang din sa area ng checkpoint natin. Nung mahuli po natin siya, doon din po natin nalaman na ang motor na dala niya ay wala ring plate number. Pag-amin ng suspect sa kanyang sumpa. Protection ko lang po yun. So sa inyo yung sumpa? Opo. Bakit po kayo tumakas sa checkpoint? Kinaban po kasi ako, wala po ako lisensya. Sa barangay Pasong Tamo na aresto rin kaninang madaling araw ang 52 anyos na si Rino Viñales na inireport na nagwawala umano sa lugar. Nabawi sa kanyang sumpak na kargado ng mga bala. Pagdating namin doon sa lugar, nandun yung tao na tiyempohan namin at doon namin siya inaresto. Nasa akto na hawak-hawak niya pa yung improvised na baril o yung sumpak. Nabili ko lang yan po. Saan niyo po sana gagamitin? Dipinsa ko yan po. Pag kay may nagbanta sa akin na may tira daw sa akin na hinalala ko ako nung pahuli sa sabungan. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Kabilang sila sa mga naaresto na lumabag sa gun ban ngayong nagsimula ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaliwat kanan na rin ang mga COMELEC checkpoint. Sa Quirino Highway, pinapahinto at iniisa-isa ang mga sasakyan. Ang motorcycle riders hinahanapan ng driver's license at ORCR. Okay lang naman yung inconvenience, mabilis lang naman sila mag-check para na rin sa safety po ng lahat. Wala namang suot na helmet ang lalaking ito kaya tinikitan. May naipakita naman siyang driver's license. Yan lang kasi madalian na, sir. Pero sa reaction nyo sa mga paghigpit na ganito sa Wala namang problema sa akin yan, sir. Ang mga dapat tandaan ng motorista sa checkpoint, ibaba ang bintana ng sasakyan at buksan ang cabin light. Isa rin sa dapat makita sa checkpoint ang signage kung saan malinaw na nakasaad ang pangalan ng election officer, team leader ng pulis at kanilang contact number. Ang mga checkpoint personnel ay limited lamang sa visual search. Okay? Plain view doctrine. Walang pwedeng pabuksan na bag, walang pwedeng pabuksan na kung ano pa man dyan pag ayaw nyo. Samantala, isa pa sa mga dapat tandaan ng mga kababayan natin, itong mga COMELEC checkpoint ay kailangan nakapwesto doon sa mga maliwanag na lugar at naka-uniforme din yung mga pulis na nagsasagawa nito. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Maghahalong epekto ng bagyong Goring at Habagat ang nagpabaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang na ang ilang probinsya sa Northern Luzon. Saksi si Dano Tingkungko. Sinalubong ng baha mga motorista sa MH Del Pilar Street, Dagupan City kanina mag-aalas 11 ng umaga. Ganon din ang sitwasyon sa AB Fernandez Avenue. Mas mataas pa ang baha sa Barangay Herrero Perez. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay kaya abala sa paglilimas ang ilang residente. Mataas na kasi yung drainage. Tapos ito, mababa na kami. Yung sa likod namin, ilog. Sa Bantay, Ilocos Sur, natagpuan sa creek malapit sa kanilang bahay ang bangkay ng 70 taong gulang na si Juanita Pacubas. Kwento ng kanyang kapatid sa mga pulis, posibleng nadulas at dumiretso sa creek si Pacubas nang magtapon siya ng basura. Nilaman naman ng lumaking ilog ang ilang bahay sa bayan ng Narbacan. Ayon sa pagsusuri ng LGU, 11 bahay pa ang posibleng gumuho anumang oras. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente habang lumilikas, binaklas din nila ang ilang parte ng mga bahay na pwede pang pakinabangan. Pinag-aaralan na ang pagdedeklara ng state of calamity sa Narbacan.
Umapaw naman ang Cagayan River kaya isinara muna ang Bacolod Bridge sa Ilagan, Isabela. Lubog din sa baha ang ilang barangay sa 10 bayan sa Cagayan Province at dahil mabilis ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River, pinaghahanda sa posibleng pagbaha mga bayan ng Tuaw, Amulong, Alcala, Piat, Peña Blanca at Tuguegarao City. 200 barangay sa buong probinsya ang wala pang supply ng kuryente. Sa bayan ng Alcala, 56 na pamilya ang inilikas dahil sa nadiskubreng malaking bitak at paglubog ng bahagi ng Small Water Impounding Project. Halos mapuno raw ng tubig ang Water Impounding Project kasunod ng malakas na pag-ulan. Binuksan na ng LGU ang valve ng water impounding para mag-release ng tubig sa irrigation canal. Dahil din sa malakas na pag-ulan, nagiba ang bahagi ng kalsada sa Lawag City at bumigay ang imburnal sa ilalim. Hindi mo na ito pwedeng daanan. Sarado rin ang Abra Kalinga Road sa bahagi ng Malibkong, Abra matapos gumuho ang lupa. Natrap at kinailangang i-rescue ang isang sasakyan. 2 naman ang sugatan sa nangyaring mudslide sa Orion, Bataan kahapon ng umaga. Ayon sa PDRRMO, minomonitor na sila ngayon sa ospital. Nagka-landslide din kahapon kaya hindi madaanan ang bahagi ng Nasugbu Magallanes Road sa Batangas. Sa bayan ng Calatagan, umabot hanggang bewang ang baha kagabi kaya nilikas ang 21 residente. Ayon sa NDRRMC, halos 8,000 residente na ang apektado ng Bagyong Goring simula August 25. Mula yan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Administrative Region. Sa paunang tala, 40 million pesos na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Region 2 na inaasahang posibleng tumaas pa sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Kabilang sa kanselado ang klase sa lahat ng antas ay sa Kawayan, Isabela at buong probinsya ng Cagayan. Kanselado rin ang klase at pasok sa trabaho sa gobyerno sa Bacolod City, Mamburao at Rizal Occidental, Mindoro. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Benito Soliven, Isabela, maliban sa non-teaching and teaching staff. Pasukan na bukas pero problema pa rin ang baha sa ilang paaralan. Ang isang paaralan sa Ilocos Sur na binaha dahil sa Bagyong Egay, binaha na naman dahil sa Bagyong Goring. Saksi sina Maki Pulido at Sandra Aguinaldo. Napasugod ang ilang guro kasagsagan ng Bagyong Goring sa Pantay Tamurong Elementary School sa Kawayan, Ilocos Sur. Lubog na naman kasi sa baha ang paaralan. Halos 1 buwan pa naman itong nilinis para matanggal ang makapal na putik na iniwan ng Bagyong Egay. Dahil dito, ayon sa pamunuan ng paaralan, modular muna ang unang linggo ng klase. Sa Kalumpit, Bulacan, hindi pa rin humuhupa ang baha sa Doña Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School. Sa eskwelahan na ito sa Kalumpit, Bulacan, 6 sa mga classroom ang may tubig pa rin. At makikita nyo naman dito mismo sa harapan, meron pa ring tubig, pati doon sa bandang likuran. Pero ang tinitiyak ng pamunuan ng eskwelahan ay hindi naman daw lulusong sa tubig ang mga bata. Katunayan, ilan sa mga classrooms ay kinonvert nila. Ang isa sa mga klase gagawin dito mismo sa entablado ng paaralan. Shifting muna ang klase, kaya mula 6 na oras, 4 na oras na lang ang school hours ng ilang estudyante. Katulad po niyan, may padating pa po tayong bagyo. Kaya hindi po kami umaasa na ito po ay by September ay tuyo. Abutin pa po ito siguro mga October hanggang November. Depende po sa panahon. Ayon sa DepEd, 440 classrooms ang nasira ng bagyo o di kaya may baha pa rin. Pero kahit walang baha, ang ilang paaralan na problema pa rin sa kakulangan ng classrooms at pagkasira ng gamit. Gaya sa San Jose Elementary School sa Rodriguez, Rizal, kung saan kusang nagpatak-patak ang mga magulang pambili ng materyales, panggawa ng lamesa. Ilang piraso na lang kasi ng silya ang natira para sa grade 6. Sa San Jose National High School, problema rin ang palikuran. Malaking problema ang CR para sa mga estudyante ng paaralang ito. Para sa 4,000 estudyante, para sa mga female students, itong 3 cubicle lamang ang kanilang pwedeng gamitin. Ganon din para sa mga male students, 3 cubicle rin lang. Dahil walang flush yung mga toilet, kailangan buhos at manggagaling mula sa imbakang ito yung tubig na pang-flush. Yung panghugas ng kanilang mga kamay, medyo problema rin. Dahil halimbawa, para dito sa mga female students, itong gripo lang na ito ang gumagana. Dun sa male students, walang gripong gumagana.
Nasa 80 estudyante ang magsisiksikan sa bawat classroom na kapos ang upuan. Ayon sa DepEd, 159,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. Ang solusyon sa ngayon ng DepEd, shifting o blended learning. Patuloy rin daw nilang tinutugunan ang kakulangan sa mga lamesa at upuan. Lalong-lalo na kung 80 ang isang klase, pwede naman nilang hatiin yan and then mag-share sila sa number of days in a week for the face-to-face mixed with distance learning modality. So that is the long-term solution that we are looking at. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido at Sandra Aguinaldo, kami ang inyong saksi. Salamat, Pia. Mga kapuso, sa mga oras sa ito, patuloy nating inaantabayanan ng updates ng Pag-asa tungkol sa Bagyong Goring at isa pang bagyo nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa kanilang latest bulletin, dahil pa rin sa Bagyong Goring, signal number 1 na nakataas sa Batanes, ganun din sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, kasama dyan ang Babuyan Islands at pati na rin sa eastern portion ng Isabela. So asahan po dyan ang malakas na bugso ng hangin na may mga kasamang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, lalapit itong Bagyong Goring dito sa bahagi ng Batanes at hindi po inaalis yung chance na mag-landfall yan dyan. Saka naman yan dadaan dito sa southern portion ng Taiwan bago tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Huwebes. Pagkalabas ng PAR, sunod naman po nitong tutumbukin ang southeastern China. Samantala, yung tropical storm naman na may international name na Haikui, Miyerkules o Huwebes, posible po yung pumasok sa PAR at tatawagin natin sa local name na Bagyong Hana. Mababa sa ngayon ang chance nitong mag-landfall at posibleng dito lang po yan sa may kanto ng PAR dumaan. Posible pa namang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy po natin itong imomonitor. Sa ngayon, hanging habagat at ganun din yung Bagyong Goring pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong araw uulanin bukas ang Northern Luzon, ganun din ang Zambales, Bataan, Mimaropa at pati na rin ang ilang bahagi ng Calabarzon at ng Bicol Region. May mga malalakas na ulan kaya maghanda po sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Sa Visayas naman, may mga pag-ulan din dito yan sa Panay Island, pati na rin sa Negros Provinces at ilang bahagi ng Samar at Leyte Provinces. Habang sa Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, ganun din sa Soc-Sargen. Sa mga taga Metro Manila naman, maging handa rin po dahil posible pa rin maranasan ang mga pag-ulan bukas unang araw po ng pagbabalik eskwela. Yan ako, posible pong magtuloy-tuloy buong linggo ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon nga sa Pag-asa, kahit inaasahan na natin na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Goring, maaring sa Huwebes po yan, patuloy po nitong hahatakin o palalakasin itong hanging habagat na patuloy ring magpapaulan. At eto, kahit patuloy po yan lumayo dito sa ating bansa, meron ngang kasunod pa na inaasahan natin yung Bagyong Hana. Ayon po sa Pag-asa, posibleng palakasin din ito o hatakin itong hanging habagat. At hanggat malakas po itong hanging habagat, inaasahan natin na magkakaroon pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kung titingnan po natin sa mga susunod na araw dito sa ating rainfall forecast sa Metro Weather, mararanasan pa rin mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na dito sa western section at inaasahan din yan dito sa western portion ng Visayas at Mindanao. Meron pa rin mga malalakas sa ulan, kaya doble ingat pa rin po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. At syempre, sa ating mga estudyante, teacher at pati rin sa mga magulang na maghahatid sundo sa kanilang mga anak, huwag pong kakalimutang magbaon ng payong. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. From sleepwear to hip and trendy casual outfit real quick, gamit ang ilang transition effects, achieve ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang look na kailangan niya para sa kanyang latest dance challenge. Ito na nga. Mahigit 24 million views at 4 million likes na ang nakuha ng dance video ni Marian to the tune of her own song, Sabay Sabay Tayo.
Marami raw ang nag-request niyan. Pero may isang nangingibabaw ang pagbibigay ng support, ang asawa niyang si Dingdong Dantes. Sa sariling TikTok page, nag-post si Dingdong ng behind-the-scenes video ni Marian habang ina-upload ang kanyang latest dance challenge. All-time favorite daw ito ni Dingdong. Nauna nang umani ng tig 100 million views si Marian sa dalawa pang dance videos in her cap, t-shirt, and pants outfit combo. Pero pinupusuan din ng netizens pati ang video tampok ang mga anak na sina Zia at Sixto at sweet moments nila ni Dingdong. Humahataw man o pinapakita ang kanyang glamorous side, di maikakailang certified TikToker ang Kapuso Primetime Queen. At gaya nga ng sinasabi ng kanta, si Marian hinihikayat ang netizens na sabayan ang kanyang dance challenge. Spreading joy and good vibes lang. Itag at ipin lang ang inyong video and get a chance to dance with the one and only Kapuso Primetime Queen. Sabay-sabay tayo. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.